The Manual. Kabanata 1361-80. Ang taong naghahanap ng kamatayan ay ikaw. Tumingin si Ethan kay McCary at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Lumabas si number 6 at ang iba pa mula sa likuran niya at tumakbo patungo kay McCary. Kayo. Hindi pa patay ang lobo. Hindi ba sinabi ni Dawson na inayos niya ang mga tauhan niya para patayin ang mga lobo? Bakit? Si number 6 ay umakyat at sinampal si McCary sa mukha, pinagulong-gulong siya sa sahig, pagkatapos ay tinadyakan ng husto si McCary. Ganyan ka ba nagulat? Akala mo ba mapapatay tayong lahat ng mga mercenaryong iyon? How dare you look down on us? Naapakan ni number 6 si McCary at napaungol agad si McCary sa sakit. Pamatak sa hangin ang sigaw ni McCary. Hindi niya inaasahan na walang silbi ang mga mercenaryong inupahan ni Dawson. Paano kaya iyon? Ang mga taong iyon ay may nakakatakot na aura sa kanilang paligid at sikat na sikat daw sila sa mga lugar na may digmaan sa Middle East. Paanong hindi man lang nila maalis ang mga lobo? Lumapit si Ethan, tumingkayad at tinapik-tapik ang mukha ni McCary. Sino ang kumuha ng mga mercenaryong iyon? Wala siyang ekspresyon sa mukha at walang paraan para sabihin ang iniisip niya. Ngunit ang yelo sa kanyang mga mata ay nagparamdam kay McCary na parang nahulog siya sa isang bangin na gawa sa yelo. Naisip agad ng isip niya kung gaano kitikot si Ethan noong nakaraan. Ang katawan ni McCary ay nanginig at nanginginig ng mas marahas. Pati lalamunan ay tuyo na. Pakiusap, magpahinga ka. Sinampal ulit siya ni number 6. Walang paraan para mailigtas ka namin. Bali ang 3 buto ni Kuya Joff at binibilang namin ito para sa iyo. Dumura ka. Ito. Si Dawson L'Oreal. Eto na. Nakadapa si McCary na nagmamakaawa kay Ethan. Mr. Hunt, please, save my life. Napilitan akong gawin ito. Pinilit ako ng Dawson na iyon. Hindi siya pinansin ni Ethan. Tumayo siya at tumalikod para umalis. Bitiwan mo ako. Please bitawan mo ako. Malakas na sigaw ni McCary. Pero syempre, walang pakialam si Ethan sa hiling niya. Sa isang malakas na putok, muling bumagsak si McCary sa sahig. Walang mabubuhay na nakasakit kay Kent noon. Iniwan ni Ethan ang mga salitang ito bago siya lumabas ng apartment ni McCary, tumayo sa pintuan at nagsindi ng sigarilyo. Matindi ang away sa loob ng apartment. Galit na galit ang mga lobo habang sinimulan nila ang labanan para patayin ang lahat ng tauhan ni McCary. Kung nandito si Kuya Winston, mas mamamatay kayong lahat. Patayin silang lahat. Patayin silang lahat. Nag-walkout ang lobo matapos makaubos ng sigarilyo si Ethan. Next place? Mahinaong sabi ni Ethan. Hindi niya gusto ang kapaligiran ng lungsod na ito. Ang mga boss ng street gang dito ay sama-sama sa kung sino ang mas malakas at hindi man lang makatayo ng mag-isa. Lalo niya itong kinaiinisan. Binigyan niya ng pagkakataon ang mga taong ito, ngunit hindi nila ito pinahalagahan. Simula nung nangyari yon. Kung gayon wala nang dahilan para umiral pa sila. Magsisimula na ang malinis na pagwawalis sa lungsod. Personal na dinala ni Ethan ang mga lobo upang pumunta mula sa isang distrito patungo sa isa pa at napuno ng sigaw ng pagpatay ang kalangitan. Nayanig ang buong Las Vegas. Sa unang araw, 4 na distrito ang nawalis at ang mga pinuno ng distrito ng mga distritong iyon ay pinatay lahat. Sa ikalawang araw, 3 pang distrito ang natangay at wala ni isang kaluluwa ang nakaligtas. Masyadong natakot ang lahat na pag-usapan ito. Walang sino mang umasa na lilito ang Grim Reaper. Nanginginig na ngayon ang amo ng distrito ng 3 distrito. Umupo siya sa upuan niya at hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Sa unang araw, hindi siya gaanong nag-alala. Kahit na napatay si McCary at ilang iba pa, hindi siya nag-alala dahil siya ang pinakamalakas sa mga amo ng distrito. Gumastos pa nga siya ng mahigit $10 milyon para umarkila ng maraming mahusay na manlalaban para protektahan siya. Sa ikalawang araw, nagsimula siyang magpanik at gumastos ng isa pang $10 milyon para umarkila ng mas mataas na sanay na mga manlalaban upang protektahan siya ng malapitan at huwag hayaan silang masyadong malayo sa kanya. Pero ngayon, natakot pa rin siya.
Nakatingin na siya ngayon sa sahig kung saan ang lahat ng mga highly skilled fighters na kinuha niya ay naiwang ganap na walang buhay. Pakiramdam niya ay lalabas agad ang puso niya sa bibig niya. Ikaw. Napalunok siya. Ibig mo bang saktan ang buong mundo sa paggawa nito? Kabanata 1362. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang iba sa inyo ay hindi kumakatawan sa buong mundo. Umupo si Ethan sa isang tabi at binuklat ang account book para makita kung gaano karaming pera ang kinikil at kinulit nila sa mga mangangalakal na Tsino. Lalong nadagdagan ang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mga libro. Talaga bang iniisip ng mga taong ito na ang mga mangangalakal na Tsino ay napakadaling eyebully? Let go of my life, I can give you whatever you want. Let go of me, please. This has nothing to do with me. It's L'Oreal, it's Dawson L'Oreal. Let me go? Please let me go. Hindi siya pinansin ni Ethan. Isinara niya ang libro at tahimik na sinabi, mula ngayon, ang buong lungsod na ito ay maiiwan na lamang na nakatayo ang ika-8 distrito. Hindi ko gusto kapag napakaraming tao sa mga ilegal na grupo. Sa mga salitang iyon, nagsagawa ng malakas na suntok ang number 6. Sa loob lamang ng 3 araw, ang lahat ng mga distrito sa Las Vegas ay inabandona kasama si Kent mula sa 8th District. Ang lahat ng iba pang mga boss ng distrito ay patay na. Para bang isang bagyo ang dumaan sa mga ilegal na bilog ng Las Vegas, na ikinagulat ng lahat. Narito ang anghel ng kamatayan. May nagpakalat ng balita na dumating na ang anghel ng kamatayan mula sa silangang bahagi ng mundo at siya ay parehong makapangyarihan at nakakatakot. Maraming dakilang paksayo ng kapangyarihan ang napuno ng matinding takot. Nanghuhula pa sila kung sino ang nakakatakot na taong ito. Kaya nagpadala si Ethan ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Wala pang 1 oras, nakarating na ang balita sa buong Las Vegas. Ang nakakatakot na taong ito ay si Ethan. Mula sa Palmer Group na iyon. Idinagdag pa ni Ethan na bibisita siya sa L'Oreal para bawiin ang kanyang anak. Ang nakakatakot na lalaking ito ay bibisita sa pamilya L'Oreal. Ang pagwawali sa buong ilegal na singsing sa Las Vegas ay hindi sapat para sa kanya at ngayon ay gusto pa niyang makita ang pamilya ng L'Oreal. Magbabago talaga ang mga bagay. Malapit nang magbago ang lahat sa Las Vegas. Paano naging ganito katapang ang lalaking ito mula sa Palmer Group? Hindi ba niya alam kung gaano katatag ang pamilya L'Oreal sa Las Vegas pagkatapos ng ilang taon na sila rito? Hindi ba niya alam na ang L'Oreal ay may napakalaking kapangyarihan sa mundo? Nababaliw na siguro si Ethan. Nang makarating ang balitang ito sa L'Oreal, naging mas pangit ang ekspresyon ni Kid kaysa dati. Buntis ang anak niya sa anak ni Ethan at nahihiya na siya, pero mas malaki pa sa kanya ang reaksyon ni Ethan. Dawson, anong nangyari? Di ba sabi mo malulutas mo ang Palmer Group at Ethan sa isang araw? Umuungal siya sa boses na kasing lakas ng kulog. At ngayon, hinanap niya tayo. Hindi rin maganda si Dawson. Umupo siya ng mahigit 10 mersenaryo at gumastos ng malaki sa kanila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay sa pagpatay kay Ethan. Huwag kang mag-alala, isang grupo ng mga inchik ang hindi makakapasok dito, mahinahon niyang sabi. Ang L'Oreal ay isang kapangyarihang pamilya sa Las Vegas, at hindi madali para sa sinuman na hamanin kami. Ngumisi si Kid. Hindi man makalaban si Ethan, ang pagpapakalat lang ng ganitong uri ng balita ay magiging lubhang malungkot si Kid. Paano mahihirapan ang sinuman na makapasok sa L'Oreal? Dawson. Magsasalita pa sana si Kid nang may tumakbo mula sa labas. Mr. L'Oreal. Bad news. May sumusubok na pumasok mula sa labas. Bumagsak ang ekspresyon ni Kid. Sino? Ilan sila? Basta. Isa lang. Si Ethan yan. Isang nakamamatay na tingin ang lumitaw sa mukha ni Dawson nang marinig niya ito. Nandito ba talaga si Ethan? Sa sobrang galit ni Kid ay nagising siya nang may panimula. Sobrang layo na talaga niya. Sobra na. Angal niya. Ang Ethan na ito ay hindi nirerespeto ang pamilya ng L'Oreal. Papatayin ko siya ngayon. Sabi ni Dawson. Kabanata 1363. Tumalikod si Dawson at lumabas.
Dahil pinapunta mo ang iyong sarili dito para mamatay, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Nag-aalala siya noon na baka hindi maglakas loob na lumapit si Ethan o kaya'y magtago. Ngunit dahil si Ethan ay kumakatok sa kanyang pintuan, gagamitin niya ang pagkakataong ito para patayin si Ethan at patunayan ang kanyang halaga sa pamilya L'Oreal. Kasabay nito, si Ethan ay nagpadala ng isang tao na lumilipad sa bawat sipa at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Nandito ako para bawiin ang anak ko. Mamatay ang sinumang hamarang sa akin. Anong valid na dahilan? Nandito siya para ipaghiganti ang mga taong kumuha ng anak niya. Ipaghihiganti niya ang kanyang anak. Tigilan mo siya. Tumakbo palabas si Dawson at sumigaw, ngunit bago pa niya matapos ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap, biglang nabara ang kanyang lalamunan at hindi siya makagawa ng kahit isang ingay. Mayroong ilang dosenang bodyguard na nakahandusay sa sahig sa harapan niya. Napaungol silang lahat sa sakit at hindi na makabangon. Ang mga bodyguard na ito ay ilan sa mga pinakamahusay, ngunit hindi nila maaaring pigilan ang isang Ethan sa lahat. Patayin siya. Napaungol si Dawson pagkatapos ng ilang sandali habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at maging ang kanyang katawan ay nanginginig. Agad namang tumayo sa harapan niya ang 6 na lalaki sa likuran niya. Ito ang 6 na pinakamahusay na manlalaban na mayroon si L'Oreal sa Las Vegas. Ethan. Umungol si Dawson. Ni-violate mo ang anak ni L'Oreal at nag-iwan pa ng illegitimate child para sirain ang reputasyon ni L'Oreal. Dahil naglakas loob kang pumunta rito, hindi kita bibitawan. Sinadya niyang magsalita ng malakas hanggat maaari. Dahil nandito ka ngayon, makakalimutan mo na ang pag-alis sa lugar na ito ng buhay. Utos niya at tumakbo palabas ang 6 na lalaki. 2 sa kanila ang may hawak na baril. Pero wala man lang takot sa mukha ni Ethan. Naging parang hangin siya at kasing bilis ng bagyo sa paghakbang niya at ang natitira na lang sa kanya ay blur. Ipinamalas ni Ethan ang kanyang mga diskarte sa kamao habang ikinumpas niya ang kanyang mga braso at inaatake ang mga ito na para bang mga patpat lamang ang mga ito. Ang bawat suntok ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa hangin, at ang hanging dulot ng mga suntok lamang ay sapat na upang masaktan ang kanilang mga mukha. Sa ilang suntok lamang, 3 sa kanila ang napalipad at bumagsak ng husto sa sahig, at tumalsik ang dugo sa kanilang mga bibig. Ito ay isang putok ng baril. Pero walang paraan para puntiryahin nila si Ethan dahil masyado siyang mabilis para makita siya ng mga ito. Nilampasan sila ng hangin at biglang lumitaw ang mukha ni Ethan sa harap ng isa nilang baril. Pero bago pa niya mahayla ang gatilyo ay nasa ilalim na ng gatilyo ang daliri ni Ethan kaya hindi na niya ito mahatak. Hindi ganyan ang paggamit mo ng baril. Sinaksak ni Ethan ang gunman at agad itong napasigaw. Ibinaba niya ang baril at sinalo ito ni Ethan, itinaas ang likod ng kanyang paa at binuksan ang baril gamit ang kanyang sakong. Isang bala ang tumago sa hita ng gunman. Pow! Sinundan ito ng sigaw na tila demonyo sa impyerno, at nagpatindig lahat ng balahibo nila. Natulala si Dawson sa kanyang nakita. Magagamit ba ng lalaking ito ang kanyang sakong para magbukas ng baril? Tao pa rin ba si Ethan? Siya ay isa ng mahusay na manlalaban sa simula, at siya rin ay napakahusay sa mga baril. Ang mga lowlife lang ang naglalaro ng baril, understand? Naiinis na tumingin sa kanila si Ethan habang mabilis na binuwag ang buong sandata, itinapon ang mga bahagi sa sahig at sinisipa ang lahat. Agad na tumagilid ang leeg ng lalaki. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang 6 na nangungunang mandirigma na ito ay nasa sahig. Takot na takot si Dawson ngayon. Napaatras siya ng ilang hakbang at nagsimulang sumigaw. Lalaki! Lalaki! Pigilan mo siya! Pigilan mo siya ngayon! Pero kahit anong sigaw niya ay walang lumalabas sa likuran niya. Siyempre walang lumabas. Mayroon ng mahigit 40 katao ang nakahandusay sa lupa ngayon. Kabilang ang 6 sa pinakamahusay. Kung kahit na ang mga sandata ay walang magawa laban kay Ethan, sino ang mga ngahas na umakyat at ipadala ang sarili sa kamatayan? Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang padalos-dalos. Nakita ni Dawson na naglalakad si Ethan papunta sa kanya at puno ng takot ang boses nito. Ang kanyang nanunuyong lalamunan ay maaari lamang gumawa ng paos na boses, malayo ka sa bahay.
Kabanata 1364. Hindi mapakali si Ethan na kausapin si Dawson. Sinipa niya si Dawson sa tiyan at pinalipad palabas. Nontog siya sa pader, gamulong-gulong at pumulupot na parang hipon habang nakahawak sa tiyan. Hindi man lang siya nilinggan ni Ethan na para bang asong galalang siya. Dumiretso siya sa main hall ng bahay. Umupo si Kid sa hall at nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang pumasok si Ethan. Napakaraming manlalaban sa bahay at ni isa ay walang makakapigil kay Ethan. Ikaw. Huwag kang mag-abala sa pakikipagkaibigan sa akin. Diretso sa punto si Ethan at hindi man lang nag-abalang maging magalang. Nandito ako para bawiin ang anak ko. Ang lakas ng loob mo. Tumayo si Kid at talagang nagalit. Ito ang pamilyang L'Oreal na sinasabi mo. Alam ko, mahinahong sagot ni Ethan. Kahit na ito ang pamilya ng mga Diyos, pupunta ako upang bawiin ang aking anak. Tumingin siya ng diretso kay Kid. Dahil andito ang anak ko, aalisin ko siya ngayon. Kung hindi, magiging usok at abo na lang ang pamilya L'Oreal simula ngayon. Agad na napuno ng nakamamatay na hangin ang buong bulwagan. Pakiramdam ko ay bumaba ng ilang degree ang temperatura sa bulwagan. Nanginginig ang buong katawan ni Kid at agad namang tumayo sa harapan niya ang dalawang pinagkakatiwalaang subordinate na nakatayo sa gilid niya. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon noong una. Kinaway-kaway ni Kid ang kamay niya para tumabi ang dalawa niyang subordinate. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa isang galit at galit na boses, I originally wanted you to marry into the L'Oreal family, but it seems like you have not have such intentions from the start. Ibig mong sabihin ang pamilya L'Oreal ay hindi maihahambing sa pamilyang Palmer na iyon. Nagawa na niya ang kanyang pagsisiyasat at natuklasan na si Ethan ay nagpakasal sa pamilyang Palmer at ang kanyang katayuan sa lipunan ay napakababa dahil sa katotohanan ito. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Ethan. Kung magiging bahagi si Ethan ng pamilya L'Oreal, maaaring hindi ito magandang bagay. Pero buntis na si Amelia sa anak niya. Your imagination really runs wild, malamig na tumikim si Ethan nang marinig ang mga salitang ito. Sa tingin mo maihahambing ang pamilya L'Oreal sa pamilyang Palmer? How dare you? Ikaw. Himatayan na si Kid sa galit. Hindi alam ng lalaking ito kung ano ang makakabuti sa kanya. Ang L'Oreal ay isang makapangyarihang pamilya sa buong mundo at sinasabi ngayon ni Ethan na ang L'Oreal ay hindi maikukumpara sa isang maliit na pamilya ng Palmer. Enough of this nonsense. Ibigay mo ang bata, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Mahigit 10 lalaki ang sumugod upang palibutan si Ethan, ngunit dahil sa kanilang mga ekspresyon ay parang si Ethan ang nakapaligid sa kanila. Lahat sila ay parang sasabak sa isang mabigat na kalaban. Tama na. Isang boses ang biglang tumawag. Napalingon ang lahat at nakita si Amelia na dahan-daang lumabas. Iritado siyang tumingin kay Ethan. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Ethan. Gusto niyang samantalahin si Ethan, ngunit sa halip ay sinamantala siya nito. Hindi niya akalain na ganito pala ang papasok ni Ethan sa pamilya at idineklara pa niyang sisirain niya ang L'Oreal sa publiko. Baliw talaga ang lalaking ito. Tusong tao ka talaga. Lumapit si Amelia kay Ethan. Amelia. Sigaw ni Kid. Sinusubukan mo pa bang magsalita para sa kanya? Umiling si Amelia at tumingin kay Kid. Dad, hindi naman ako buntis, kaya siguradong hindi sa kanya yon. Natigilan si Kid sa mga salitang ito. Nag-iinit ang ulo niya at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Hindi buntis si Amelia. Ngunit samukha siya sa pulong at hindi itinanggi nang sabihin ni Dawson na siya ay buntis. Nanginginig ang kanyang katawan. Anong sabi mo? Di ba? Yun ang sabi ni Dawson. Kailan ko ba aaminin ang sinabi niya? Kabanata 1365. Pakiramdam ni Kid ay hihimatayan siya. Ikaw. Hindi ako buntis. Ayaw ng pag-usapan ito ni Amelia. Tumingin lang siya kay Ethan na mas inis na ngayon. Noong gabing iyon, gumawa siya ng ganoong plano, ngunit wala man lang interes si Ethan sa kanya, at hindi man lang siya sinulyapan sa pangalawang pagkakataon. Galit pa rin siya doon. Gusto niyang samantalahin si Ethan at harapin ang kanyang pinakadakilang kalaban, ngunit hindi siya tutol sa proseso.
Kung nangyari ito, pagkatapos ito ay mangyayari. Magiging malaking bagay pa rin ito para sa kanya. Kung tutuusin, kakaunti lang ang tao sa mundong ito na handang sumama. Ngunit sa huli, hindi na sinamantala ni Ethan ang sitwasyon at sa halip ay hiniling niya kay Diane na alagaan siya. Pakiramdam ni Amelia ay nawalan siya ng maraming oras. Amelia. Pulang-pula na ngayon ang mukha ni Kid. Kung ganoon, bakit hindi mo ipagkaila? Si Kid ay talagang nasa bingit ng pagsusuka ng dugo. Halos masira ang reputasyon ng L'Oreal at naging hindi pagkakaunawaan ang lahat. Sasabihin na lang ninyong lahat na kahit anong paliwanag ko ay pabalat lang. Kaya paano ko itatanggi? Mahinahong sabi ni Amelia. Dad, kailangan mong ipamuka kay Dawson ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Naningkit ang mga mata ni Kid nang maunawaan niya kaagad ang minamaneho ni Amelia. Hindi siya naging ulo ng pamilya nang walang kabuluhan. Ngunit walang pakialam si Ethan sa lahat ng ito. Sinus Dawson. Nagpatuloy si Ethan sa pagsasalita sa isang matuwid na tono ng boses, ang taong ito ay sinisiraan ako at sinira ang aking reputasyon. Hindi mo ba iniisip na ang pamilya L'Oreal ay may utang na paliwanag sa akin para sa lahat ng ito? Halos magsuka ng dugo si Amelia. Sinisira ang reputasyon ni Ethan. Napagbintangan siya na buntis siya sa isang illegitimate child at walang sinabi pero sinabi ni Ethan na nasira ang reputasyon niya. Bastos ka. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong magka-baby sa akin? Nagmura si Amelia sa puso niya. Ang kanyang sariling mga gene ng kagandahan ay titiyakin na ang kanyang mga anak ay tiyak na magmumukhang kamangha-manghang. Napakaraming tao ang nagnanais na pagbutihin niya ang genetic makeup ng kanilang mga supling. Inis na tumingin si Amelia kay Ethan at nagngangalit ang mga ngipin. Yung lalaki dyan sa labas, yung sinipa mo sa pader. Oh, yung lalaking yon. Hindi naman naabala si Ethan. It doesn't matter who Dawson is. I just have one question right now. May mga chismis na buntis si Amelia sa aking anak, at ang mga chismis na ito ay lumabas mula sa pamilya ng L'Oreal. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa aking reputasyon. Naapektuhan nito ang aking pamilya at naging sanhi din ng hindi pagkakaunawaan ng aking asawa, kaya ito ay talagang nagagalit sa akin. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. At kapag galit ako, hindi na niya kailangang tapusin ang kanyang pangungusap. Narinig ni Kid ang lahat tungkol sa massacre sa Las Vegas sa nakalipas na 3 araw. Mahigit 100 ng mga boss ng distrito ang na-wipe out ni Ethan ng halos walang pagsisikap, at nagulat ito sa buong lungsod. Sinabi rin sa kanya ni Amelia na si Ethan ang nasa likod ng pagsira sa Chinese Chamber of Commerce. Ang Moore family, the Monarch sect, the Merlin family etc. Namatay silang lahat sa kamay ni Ethan. Ang taong ito ay isang sakuna sa paglalakad. Ang sinumang manakit sa kanya ay mahaharap sa matinding kahihinatnan. Ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Anong gusto mo? Hindi kailanman naramdaman ni Kid ang gayong pagka-corner noon. Malinaw na natalo si L'Oreal, ngunit pinatunog ito ni Ethan na parang siya. Napakasimple. Gusto kong mabayaran. Gusto mo ng mga bata. Iritadong sabi ni Amelia habang nanunuya. Kung gustong mangyari ni Ethan ang mga bata, maaari na siyang maligo. Hindi ba ako magpapatalo niyan? Tumingin sa kanya si Ethan at umiling. I won't do anything that would benefit L'Oreal. I just want to be compensated. Gusto ko ng kabayaran para sa mga pagkalugi ko sa pera. Gusto ko ng kabayaran para sa aking emosyonal na pinsala. Gusto ko ng kabayaran sa pagkaantala sa proyekto ng kumpanya ko. Lumalakas ang boses niya sa bawat pangungusap, at pakiramdam ni Kid ay tatayo na ang kanyang buhok. Malaking bully ang lalaking ito. Kabanata 1366. Magkano ang gusto mo? Sinubukan ni Kid ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang galit. Gustong-gusto niyang pabulaanan, ngunit wala talagang magagawa ang kanyang pamilya sa sandaling ito. Kung gusto ni Ethan na lipulin ang pamilya niya ngayon, hindi niya talaga mapigilan si Ethan. Kaya ba niyang maghintay na may ipadala ang clan? Imposibleng maghintay. Si Ethan lang ay sapat na para pauksain ang lahat ng L'Oreal sa Las Vegas.
Gusto ko ng bahagi ng mga asset na pag-aari ng pamilya L'Oreal sa Vegas, pati na rin ang United States dollars milyon. Iyan ay daylight robbery. Sigaw ng bata. If you have to say it like that. Napapikit si Ethan at naging malamig ang boses, then I will change my mind. I want everything the L'Oreal family has in Vegas and 1 billion United States dollars. Ikaw. Halos samuka ng dugo si Kid on the spot. Sige. Pumayag naman si Amelia bago pa makapagsalita si Kid. Very good. Napatingin si Ethan kay Amelia. Then, I'll forgive you guys this time. Pero siguraduhin mong wala ng next time. Sa susunod. Pakiramdam ni Amelia ay saysabog na ang mga ugat sa kanyang noo. Siniguro nitong si Ethan na papatayin ang anumang balak na gawin sa kanya sa hinaharap. Nakakainis na mga salita ang sinabi niya. Pagkatapos niyang kamuhian siya minsan, kamumuhian niya ulit. Ngumuso siya at walang sinabi. Dahil pumayag na si Amelia sa kahilingan, hindi na kumibo si Kid. Alam niyang may sariling ideya si Amelia kung paano lutisin ang problemang ito. Dahil pumayag na si Amelia, kaya hindi na babawiin ng L'Oreal. Kunin mo na ang hiniling mo. Halatang hindi siya masaya. Hindi na nagsalita si Ethan at tumalikod na para umalis. Hindi siya nag-aalala na biglang magbago ang isip ni L'Oreal. Pagkaalis ni Ethan, hindi na napigilan ni Kid. Ang lalaking ito ay isang malaking bully. Galit na sigaw ni Kid. Ang taong ito ay isang malupit na karakter. Nilinggan niya si Amelia. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito noon pa? Kung hindi niya pa rin maintindihan ang totoong nangyayari ngayon, siguradong napakatanga niya. Ang kanyang anak na babae ay palaging mas matalino kaysa sa karamihan ng iba pang mga tao, at palagi niya itong ginugulat sa lahat ng henyong galaw na kanyang ginawa. Nagtataka siya kung bakit niya hinayaang mabuntis ang sarili ng ganoon kadali. Akala niya ay gumamit si Ethan ng ilang maling taktika, ngunit sa huli. Kung sinabi ko ba sa'yo noon at nadulas ka, maniniwala pa ba si Dawson? Sabi ni Amelia. Matagal kong pinaghandaan ang lahat ng ito. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Pagkatapos na kunin ng Palmer Group ang aming bahagi ng lungsod, sagot ni Amelia. Pinaikit ni Kid ang kanyang mga mata. Nangangahulugan iyon na si Amelia ay nag-iisip tungkol sa paggamit ng Palmer Group upang harapin si Dawson mula nang sila ay tumuntong sa lungsod na ito. Ngunit narito ang mga resulta. I tried my best to predict what would happen, but in the end, I miscalculated Ethan. Huminga ng malalim si Amelia. Dad, you know, I kept trying to make a better judgment about him and I kept reminding myself not to underestimate him, but in the end ginawa ko pa rin. Noong gabing iyon, naisipan kong ang palabasin siya, pero hindi niya ako ginalaw o sinamantala man lang. Ang asawa niya ang nauwi sa pag-aalaga sa akin pagkatapos akong mamatay sa lasing. Ang mga salitang ito ay nagpakalma kaagad kay Kid. Dahan-dahan siyang bumaantong hininga. Naiintindihan ko na ngayon. Ang Ethan na ito ay may halos supernatural na antas ng katalinuhan. Wala man lang napala si Amelia sa kanya, at sa halip ay muntik na siyang pagsamantalahan. Sa katunayan, malamang na hindi na ilabas ni Ethan ang kanyang buong potensyal sa kanila, kung hindi sila umabot sa ganitong conclusion ngayon. Mas lalo pang mawawala ang pamilya L'Oreal. Ano ang gusto mong gawin? Tumingin siya kay Amelia. Lahat ng mga pagkalugi na ito ay resulta ng ginawa ni Dawson, kaya hahayaan natin ang kanyang sangay ng angka na kunin ang responsibilidad na ito, casual na sabi ni Amelia nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Kabanata 1367. Tumango si Kid. Walang pag-aalinlangan, tinawag niya ang lahat ng iba't ibang sangay ng pamilya. Kapag may nangyaring napakalaking bagay, maririnig mismo ng angkan ang lahat tungkol sa nangyari sa Las Vegas. Hindi lamang sila nagdusa ng malaking pagkalugi sa pera, kundi pati na rin ng malaking pinsala sa kanilang reputasyon. Sila ay nasa Las Vegas sa loob ng maraming taon at nakakuha ng matatag na posisyon sa merkado dito. Ngunit sa pagkakataong ito, marami silang natalo. Mahigit 10 lalaki ang nakaupo sa paligid ng isang round table at wala ni isa sa kanila ang mukhang masyadong masaya.
Galit na hinampes ng isa sa kanila ang mesa. How dare he do this? So much compensation. Kainis talaga yang Ethan na yan. Exactly. All in Vegas. And 1 billion United States dollars on top of that. Iyan ay ganap na mapangahas. Tawagan mo ang ibang clan members para humingi ng tulong. Dapat mamatay itong si Ethan. Nagsimulang maghiyawan ang lahat. Galit sila at siguradong ayaw magpatalo ng sobra sa isang putok. Ang mga bagay na iyon ay hindi lamang sa pamilya kundi sa kanilang lahat. O talaga. Malamig na tumawa si Kid at tumahimik ang lahat. Tumingin siya sa paligid at sinabing, alam mo ba kung bakit nilinis ni Ethan ang Las Vegas? Bakit niya sinira ang Chinese Chamber of Commerce, at pagkatapos ay pinawi ang mga ilegal na bilog ng lungsod na ito? Walang sinabi sa kanilang dalawa. Iyon ay dahil siya ay tumatawag sa mga shot sa Vegas ngayon. So paano kung ipadala ng clan ang kanilang pinakamahuhusay na manlalaban? Mawawala na tayo sa balat ng lupang ito sa loob ng wala pang isang araw. Kapag namatay ka, babawiin ng angkan ang lahat ng mga ari-arian at mapagkukunang ito, kaya wala na itong kinalaman sa iyo. Diretso ang pagsasalita niya at kinilig ang puso ng lahat. Alam ng lahat ang kahihinatnan, ngunit walang gustong tanggapin ang katotohanan ito. Ang 1 United States dollar billion lamang na kabayaran ay nangangahulugan na ang bawat paksayon ay kailangang magbayad ng $100 milyon bawat isa. Iyan ay isang tubo para sa isang buong taon. Parang hinuhukay ang bahagi ng kanilang sariling laman. Sino ang hindi nakakaramdam ng sakit? Bukod doon, gusto rin ni Ethan ang mga asset nila. Anong masamang reputasyon mayroon siya? Talaga bang sulit ito? Mr. L'Oreal, this all started because of Amelia. Or rather, the rumor that Amelia was pregnant. Don't you want to give us explanation? May nagsalita sa mahinang boses habang nakatingin sa tahimik na si Amelia na nakaupo sa isang tabi. Dapat ang focus mo ay kung sino ang nagpakalat ng chismis na ito in the first place, tahimik na sagot ni Amelia. I never said that I was pregnant at all. Ni hindi ko pa nasusundan ang taong nagtangkang sirain ang reputasyon ko. Bigla siyang natawa nang makita ang lalaking nagsalita kanina. Nako, kung hindi ako nagkakamali, si Dawson yun sa side mo ng pamilya di ba? Narinig ko na hindi lang siya nagpakalat ng mga chismis para sirain ang reputasyon ko at ang reputasyon ng pamilya L'Oreal, kundi kumuha pa siya ng mga mersenaryo para patayin si Ethan at ang staff ng Palmer Group. At dahil doon, nagalit si Ethan at nagbunga ito ng matinding kahihinatnan. Kailangan ko pa bang sabihin kung sino ang dapat managot sa lahat ng ito? Tiningnan niya ang lahat sa paligid ng mesa at malakas na sinabi, iminumungkahi ko na ang pamilya Dawson ay ganap na managot sa pagkawala sa pagkakataong ito. Natahimik ang buong mesa. Agad na nagdilim ang mukha ng nagtaas ng puntos kay Amelia kanina. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, dapat tanggapin ng pamilya mo ang buong responsibilidad sa bagay na ito. Hindi man lang nagpahuli si Amelia. I'm on quite good terms with the Palmer Group, so I managed to negotiate with Ethan regarding this matter. Gusto lang niya ng isang bahagi ng mga ari-arian na pagmamay-ari namin, ngunit ang cash compensation ay dapat bayaran ng buo. Matapos marinig na hindi na hiniling ni Ethan ang lahat, palihim na nakahinga ng maluwag ang ilan sa kanila. Lalo silang nag-aalala na si Ethan ay sapilitang kunin ang kanilang pinagkukunan ng kita. Nagkaroon ako ng magaspang na pagkalkula. Ang mga asset na pagmamay-ari ng branch ng pamilya mo ay ganap na nakakatugon sa mga kinakailangan ni Ethan, at sigurado akong hindi ka mahihirapang kumita ng 1 United States dollar billion, di ba? Kabanata 1368. Ikaw. Dahil may nagawa kang mali, dapat mong harapin at tanggapin ang parusa. Bakit dapat magdusa ang lahat dahil sa iyong mga pagkakamali? Nagiging matigas at nanlalamig si Amelia na parang reyna. Ang taong nagsalita kanina ay walang masabi ngayon. Yun ang suggestion ko, we can take a vote. Sumandal siya sa upuan niya at hindi na nagsalita pa. Pinaikit ni Kid ang kanyang mga mata. Bahagya siyang tumapik sa mesa at tumingin sa bakanteng upuan sa mesa. Malubhang nasugatan si Dawson at hindi siya nakasali sa botohan, kaya hindi namin bibilangin ang kanyang boto.
Maaari na tayong magsimulang pumili ngayon. May nagsalita kaagad, I agree. Sa sandaling nagsalita ang isang tao, ang iba ay nagsimulang sumang-ayon din. Lahat ng nasa mesang ito ay matatalinong tao. Dahil may opsyon sila na walang mawala, walang tutulong sa Dawson branch ng pamilya. At saka, alam ng lahat na nag-aaway sina Amelia at Dawson para maging susunod na pinuno ng pamilya, kaya malinaw na natalo si Dawson. At nawala sa kanyang lahat. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Pumayag din ako. Sumasang-ayon ako. Isa-isang nagtaas ng kamay bilang pagsang-ayon at hindi nagtagal ay pumasa sa mayorya ang boto. Ang mga natitirang tao sa hapag ay tumango lahat bilang pagsang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, naiwan sila ng isang huling tao. Madilim ang kanyang ekspresyon at malupit na kumikinang ang kanyang masamang tingin. Siya ang taong humawak ng pinakamataas na posisyon sa sangay ng pamilya Dawson at tiyuhin din ni Dawson si Duncan L'Oreal. Pero ngayon, wala na siyang magagawa. Hindi niya maibabalik ang mga resulta ng boto na ito. Sok! Tumayo si Duncan at malamig na ngumuso. Dahil lahat na kayo ay nakapagdesisyon na, bakit kayo mag-aabala sa paghingi ng opinyon ko? Tumalikod siya at umalis. Susunod kami sa payo ni Amelia. Hindi pinansin ni Kid ang reaksyon ni Duncan L'Oreal at mahinahong inihayag ang mga resulta. Maganda ang panalo ni Amelia sa laban na ito, kaya patuloy na makokontrol ng kanilang sangay ng pamilya ang L'Oreal sa Las Vegas sa mga darating na dekada. Hindi kumibo si Amelia at tumayo. Pagkatayo niya, tumayo din ang iba. Alam nilang lahat na si Amelia ang hahawak ng pinakamataas na posisyon sa bahaging ito ng pamilyang L'Oreal sa mga darating na dekada. Siya ang susunod na pinuno. Since everything is settled, there's nothing you need to worry about, sabi ni Amelia habang naglalakad palabas. Si Dawson ay nakaupo sa isang wheelchair sa labas ng pinto. Nagmamadali siyang lumapit nang marinig ang balita. Hindi niya tinanggap ang resultang ito at gusto niyang labanan ito. Paglabas ni Amelia ng kwarto ay nagdilim ang ekspresyon ni Dawson. Amelia! Pinaglalaruan mo ako. Tumawa lang si Amelia at naglakad palapit sa kanya. Nakikiramay siyang umiling nang makita kung gaano siya kaawa-awa. Hindi ka masyadong sinipa ni Ethan. Anong problema? Dawson, I'm not playing with you. You're stupid, walang pidgel na sabi ni Amelia. Ibig mong sabihin, hindi sumagi sa isip mo na ang taong itinanim mo sa tabi ko ay magtatrabaho sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Dawson. Masyado kang modemo. $1 million lang ang binigay mo sa kanya. Binigyan ko siya ng $10 million. Naging pangit ang ekspresyon ni Dawson. Namula ang mukha niya at nagsimulang huminga. Tumagilid si Amelia at bumulong sa tenga ni Dawson, alam kong kahit kailan hindi mo ako minamaliit, pero minumaliit mo si Ethan. Hindi mo ba alam na dapat kilalanin mong mabuti ang kaaway mo bago gumawa ng kahit ano? Stupid. Tinuwanan naman siya ni Amelia bago umalis. Hindi na napigilan ni Dawson. Dumura siya ng puno ng dugo at nawala ng malay. Kabanata 1369. Walang pakialam si Amelia kay Dawson. Kahit nagalit siya dahil nahimatay siya, na-stroke o na-paralyzed, deserve niya iyon. Hindi makapaniwala si Amelia na nakaharap niya ang napakasamang kalaban sa loob ng napakaraming taon. Matapos niyang makilala si Ethan, bigla niyang naramdaman na lahat ng mga kalaban niya noon ay wala. Kung ikukumpara kay Ethan, lahat sila ay mga basura. Nakita niyang hindi kapanipaniwala na nakayuko siya sa parehong antas ng isang tambak ng basura. Kailangang takpan ng pamilya Dawson ang buong halaga ng kabayaran na hiniling ni Ethan at lahat ay bumoto pabor sa kanya, kaya walang magawa si Duncan L'Oreal. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Duncan na parang may maitim na ulap na tumatakip sa mukha niya. Bata! Gumamit talaga kayo ng anak mo ng mga kalokohang paraan para ibagsak kami. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang tungkol dyan? Malakas na tumama ang kamao niya sa mesa at gumawa ng isang malakas na suntok. Ang kabayarang nais ni Ethan ay walang halaga kumpara sa yaman ng pamilyang L'Oreal. Ngunit kung ang kanyang pamilya sa sangay ay kailangang tiisin ang lahat ng kanilang sarili, kung gayon iyon ay kapareho ng pagbabalat ng kanilang balat at pag-aalis ng lahat ng kanilang dugo.
Ito ay isang nakamamatay na hakbang. Malubhang nasugatan din si Dawson, at walang nakakaalam kung gagaling din siya. Ang kontrol sa L'Oreal sa Las Vegas ay mapupunta pa rin sa mga kamay ni Amelia sa susunod na ilang dekada. Kaya ano ang punto ng pag-aalaga kay Dawson sa lahat ng mayroon siya sa mga nakaraang taon? Nauwi siya sa wala sa huli. I can't accept this result. I can't. Nagngangalit si Duncan at sumigaw. Ang matinding kislap ng kanyang mga mata ay magpapang-inig sa sinumang makakakita sa kanya. Gusto kong mamatay kayong lahat. Ngumisi siya at gumawa ng desisyon sa kanyang puso. Samantala, sa sangay ng Palmer Group sa ibang bansa, nauna nang ginawa ni Harold ang lahat ng paghahanda. Pagkautos pa lang ni Ethan ay nagsimula na silang magtrabaho. Ang lahat ng mga proyekto na pansamantalang nahinto ay nagsimulang gumalaw sa mas mabilis na bilis kaysa dati. Ginawa ng mga mangangalakal na Tsino mula sa iba't ibang industriya ang kanilang makakaya upang suportahan ang Palmer Group, kaya ang kumpanya ay biglang naging napakalakas at makapangyarihan. Talagang ikinagulat nito ang mga tao ng Las Vegas. Nasweep ni Ethan ang lahat ng distrito, pumasok sa L'Oreal at nabayaran pa ang pinsala sa kanyang reputasyon. Alam na ng lahat na walang makakahadlang sa pag-unlad ng Palmer Group. Ang Palmer Group ay parang makina na ngayon. Kapag naon, magsisimula itong gumana ng buong bilis. Sa pasukan ng opisina. Nakatayo si Amelia sa pasukan, at ilang empleyado sa general office area ay hindi maiwasang mapasulyap paminsan-minsan. Ang babaeng ito ay ang parehong babae na di umano'y buntis sa anak ni Ethan, at talagang dumating siya na kumakatok sa pintuan ng Palmer Group. Kahit alam nilang lahat na tsismis lang iyon, nagtataka pa rin ang lahat kung paano napigilan ni Ethan ang sarili kahit na may isang magandang babae ang sumugod sa kanya. Kahit sino pang lalaki ay sumuko na. Lumabas ng opisina si Ethan at sinulyapan si Amelia. Bakit mo ako hinahanap? Para sabay tayong kumain. Pinandilatan siya ni Amelia at mahinahong sinabi, gusto kong magpasalamat sa iyong tulong. Anong maitutulong ko sa'yo? Dahil sa iyo, wala nang lalaki sa Las Vegas na nang-ahas na manligaw sa akin, sagot ni Amelia. Hindi mo ba naisip na sapat na dahilan iyon para i-treat ka sa isang pagkain? Tumawa si Ethan. Kumawi siya at alam ni Harold na lalabas na si Ethan. Tara na. Walang dinala si Ethan. Alam niyang kung may ibang dumating, hindi aalis si Amelia. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng babaeng ito sa pagkakataong ito. Pero hindi na masyadong inisip ito ni Amelia at pinili niya ang isang napakatahimik na lugar sa pagkakataong ito. Pumunta sila sa isang restaurant na pag-aari ng mga Chinese. Kabanata 1370. Medyo maliit ang restaurant at kakaunti lang ang mesa. Ang menu ay naglalaman lamang ng ilang mga specialty mula sa ilang mga rehiyon. Surely you never expected this. Akala ko ang isang malaking tao na tulad mo ay hindi malalaman ang pagkakaroon ng ganoong restaurant. Halatang pamilyar si Amelia sa lugar na ito. Nag-order siya ng 2 bahagi ng dumplings, bean soup, at isang malaking bowl ng minced pork noodles. Pag ako mismo ang pumupunta dito, I like to eat these things. Ako ang nagbibigay ng mga regalo ngayon, so you should eat whatever I like. Hindi yun kung paano ito gumagana. Sumulyap si Ethan kay Amelia, saka tumingin sa menu. Boss! Bigyan mo ako ng isang plato ng nilagang karne. Walang ibang tao sa restaurant kaya mabilis na nakahain ang pagkain. Walang imik ang dalawa at kumain na lang ng malalaking subo na para bang ilang araw silang hindi kumain. Lahat ito ay itinuturing na pagkain kalye, ngunit mukhang kumakain sila ng mga mamahaling delicacy. Si Amelia ay hindi mukhang anak ng isang mayamang upper class na pamilya. Itinapon niya ang anumang imahe na mayroon siya at inilabas ang kanyang dila pagkatapos kainin ang sili habang ibinubulalas niya ang kanyang naramdaman ng kainin niya ito. To be honest, galit talaga ako sa bagay na ito. I can win you over. Umorder si Amelia ng 2 lata ng soft drinks at binigyan si Ethan ng isa. But I'm really very curious. Paano mo nalaman na gusto kong harapin si Dawson? Nakalkulo pa nga ni Ethan ang pinsala. Maaari niyang hilingin ang lahat ng mayroon ng pamilya L'Oreal sa Las Vegas, dahil wala nang sino man dito ang maglalakas loob na sumalungat sa kanya.
Pero hindi niya ginawa. Humingi siya ng sapat na kabayaran para magdusa ang sangay ng pamilya Dawson ng malaking pagkalugi nang hindi nagdulot ng anumang pinsala sa panig ni Amelia. Bahagyang ipinikit ni Amelia ang kanyang mga mata dahil tila pinag-aaralan niya itong mabuti. Ethan, dahil ba na in love ka sa akin? Alam kong may asawa ka at hindi naman talaga masama si Diane, to be honest. Pero hindi rin naman ako masama. Uminom siya ng isang subo ng malamig na inumin, ngunit hindi pa rin maapula ang apoy na nararamdaman niya sa loob niya. Kung natatakot kang malaman ni Diane, I can always be your girlfriend. Napakagatlabi si Amelia. Hindi siya umiinom ng alak, pero parang namula ang mukha niya. Hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na talagang magsasabi ng ganito. Kapag nasa ibang bansa ka, sasamahan mo ako. Pag-uwi mo, makakasama mo na ako. Ang ganda, di ba? Dahan daw ang inilagay ni Amelia ang kanyang kamay sa likod ng kamay ni Ethan at ginamit ang kanyang mga balingkinitang daliri para bahagyang hinaplos ang kanyang mga buko. And you can also get the full support of the L'Oreal family in the future. I think mahihirapan kang tumanggi, di ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ethan at napasulyap lamang sa kamay ni Amelia. Magsalita ka ng maayos. Hindi ako nagbibiro. Seryosong wika ni Amelia, nagseselos ako kay Diane, pero hindi kita aagawin sa kanya. Alam ko na simula nung gabing yun na hindi kita kayang agawin, pero sana kahit konti lang ay maibahagi ko sa kanya. Para maging akin ka kapag nasa ibang bansa ka. Ibig sabihin hindi mo man lang magagawa yon. Napakalinaw na imposible ito. Binitawan ni Ethan ang kamay niya at ninisyan, Miss Amelia, iba naman ang ipinahihiwatig nitong plato ng dumplings na in-order mo, di ba? Ang salitang Chinese para sa dumplings ay parang salitang Chinese para sa pagtulog. Si Amelia ay hindi Chinese, ngunit alam niya ang isa o dalawang bagay. Kahit na siya ay direkta at halos walang kahihiyan tungkol sa buong bagay, tinanggihan siya muli ni Ethan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si Amelia. Sa kabaligtaran, medyo naaliw siya. Tumingin siya kay Ethan na may maamong tingin sa kanyang mga mata, ngunit ang titig na ito ay tila pilyo at nang-aakit at the same time. Mukhang kung gusto kong makasama ang parehong lalaki kay Diane, hindi ko ito makakamit sa pakikipag-usap sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Ethan. Naisip niya bang kausapin na lang si Diane? Basta ngayon. Ethan. Tumingin sa kanya si Amelia at idiniin ang bawat salita, talagang ipapatulog kita sa akin. 1371. Napakaseryoso ng kanyang ekspresyon at parang hindi man lang nagbibiro. Nakainom pa lang si Ethan ng inumin niya nang sabihin niya ito at halos mailuwanan niya ang lahat. Seryoso ka. Sobrang seryoso. Ito ba ang pangarap mo? Talaga. Ang bawat tao'y kailangang gumawa ng isang bagay na kabaliwan kahit isang beses sa kanilang buhay. Umiling si Ethan. I suggest that you find another dream instead. This one will never come true. Napabalikwa si Amelia at nagsimulang tumawa ng masaya. Nawala lahat ng kaseryosohan niya kanina. Depende kung gaano ako kahirap, ayaw sumuko ni Amelia. Si Ethan ang pinakatakot sa mga babaeng nagsasalita tungkol sa kanilang mga pangarap. Kung patuloy na magiging seryoso si Amelia tungkol dito, hindi siya mag-aalala. Pero dahil mukhang seryoso siya at nagbibiro, hindi na siya naglakas loob na ipagpatuloy pa ang paksang ito. Pagkatapos niyang uminom ay ibinaba ni Amelia ang lata at bumaantong hininga. Napaka-relax ng pakiramdam niya. Siguradong natakot si Ethan sa seryosong paksang iyon. Biglang nakita ni Amelia na nakakatawa lahat ng ito. Tumingin siya kay Ethan. This time, I guess you could say that we've managed to take what we want. Sumasang-ayon si Ethan na pinakamahusay na huwag maging masyadong transparent kapag nakikipag-usap sa mga matatalinong babae, kung hindi, may masangkot sa gulo. Alam ko kung bakit sinasadya mong pinili ang Las Vegas bilang unang paghinto ng Palmer Group sa ibang bansa. Alam ko rin kung bakit gusto mong ilantad sa mundo ang Palmer Group. Si Amelia ngayon ay mukhang ibang tao na. Parang tuso ang boses niya at medyo nagulat. Kahit na ito ay tila isang napakasamang desisyon sa akin, ang taong gumawa ng desisyon na ito ay ikaw, kaya ngayon ay tila isang napakahusay na desisyon.
Nagtaas ng kamay si Ethan para pigilan si Amelia. If you want to talk about strategy, fine. But don't praise me. I told you don't have any funny ideas about me. Hindi nagabalang maging magalang si Ethan sa kanya. Magseselos talaga ang asawa ko. Napabuntong hininga si Amelia. Natuwa siya, pero nakaramdam din siya ng kirot sa kanyang puso. Talagang inggit na inggit siya kay Diane. Dati, baka nagbibiro lang siya. Pero ngayon, hindi lang siya nagseselos. Medyo nagselos din siya. Si Ethan ay isang kahanga-hanga at tunay na kahangahangang tao, ngunit ang kanyang puso ay may puwang lamang para sa isang Diane. Hindi niya pinagdudahan ang sarili niyang alindog. Ang sinumang lalaki na maglakas loob na sabihin na hindi siya maganda ay tiyak na isang lalaking may problema. Hindi ka ba natatakot na kapag patuloy mong layawin si Diane ng ganyan, gagawin mo siyang public enemy sa buong mundo? Wala akong ganyang karisma, umiling si Ethan. Gusto ko lang maging mabait sa isang tao. Yun lang. Bumangon si Ethan at nakita ang isang walang laman na plato sa mesa. Thank you for the treat today, also that 1 billion United States dollars. This will come in handy because I happens to need money recently. I'll treat you next time. Hindi umimik si Amelia at pinanood si Ethan na umalis. Alam niyang hindi kailangan ni Ethan ng pera. Ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa Pandaigdigang Banking Union, ang mga personal na ari-arian ni Ethan ay maaaring karibal sa isang buong bansa. Ang kanyang personal na kayamanan ay maihahalin tulad sa buong L'Oreal clan. Alam ni Amelia kung saan napunta itong 1 United States dollar billion. Siguradong napunta ito sa pamilya Merlan. Napunta ito sa pamilya Merlan na pumunta sa Middle East para tulungan ang Palmer Group na lumawak doon. Nang maisip niya kung paano nawasak ng digmaan ang lugar at naging ganap na gulo, hindi niya maisip kung anong pamilihan ang maaaring umiral doon. Ito ay isang lugar kung saan ang kaligtasan ng buhay ay isa ng isyo, kaya anong negosyo ang dapat pag-usapan? At kahit na mayroon, sulit bang ipagsapalaran ang kanilang buhay para dito? Ang Las Vegas ay isang lugar na pinapahalagahan ng maraming tao. Ethan, sa pamamagitan ng pag-set up ng unang opisina sa ibang bansa ng Palmer Group dito, nagkakaroon ka ng malaking panganib. Huminga ng malalim si Amelia. Pero gaya nga ng sinabi ko, basta desisyon mo, siguradong hindi masamang desisyon, kahit na hindi ko talaga maintindihan. Kabanata 1372. Naglabas si Amelia ng isang balumbon ng pera at iniwan sa mesa. Umalis siya nang walang sinasabi. Pagka-uwi, hinanap ni Amelia si Kid. Umalis na si Duncan sa Las Vegas at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pinagmamasdan ni Kid si Duncan at ang pamilya. Matapos makumplito ang kabayaran ni Ethan, nawala si Duncan. Ang sign na iyon ng pamilya ay tiyak na pinakamalaking kalaban nila sa pamilya. Hindi siya importante. Walang pakialam si Amelia kung saan pumunta si Duncan. Hindi na niya tinuring na kalaban ang mga ganyang tao. Sa sandaling kumbinsido siya na makokontrol niya ang bahaging ito ng pamilyang L'Oreal, nagbago ang pananaw ni Amelia sa mundo. Matapos makilala si Ethan ng ilang beses, maraming bagay ang nakaimpluwensya sa kanya. Halatang medyo nagulat si Kid. Hindi siya importante. Ang pinakamahalagang tao ngayon ay si Ethan. Medyo nalungkot si Kid nang marinig ang pangalang ito, kahit na naalis na niya ang kanyang kalaban salamat kay Ethan. Ngunit tunay pa rin ang pagkawala ng pamilya. Lalo na nang halos masira ang reputasyon ng kanyang anak. Dad, kailangan mong palawakin ang iyong pananaw. Alam ni Amelia ang iniisip ni Kid, kaya dumiretso siya sa punto. Ang susunod na kalaban na haharapin natin ay talagang mahirap, kaya kailangan nating mag-ingat sa lahat ng larangan. Ibig mong sabihin kailangan nating mag-ingat kay Ethan. Hindi. Clan. L'Oreal clan. Kinilig si Kid sa sinabi ni Amelia. Agad naging seryoso ang ekspresyon niya. Kailangan nating bantayan kung ano ang ginagawa ng clan. Isang malaking bagyo ang mangyayari dito sa lalong madaling panahon, kaya kung gusto pa rin nating manatiling isang independent entity dito, kailangan nating mag-isip ng isang bagay. Siyempre alam ni Kid ang sinasabi niya. Ang pag-iisip tungkol sa isang bagay, ni Amelia ay karaniwang si Ethan.
Ang layunin ng sangay ng pamilyang Duncan ay hindi lamang maging pinuno ng pamilya. Gusto nilang makuha din ng clan ang Las Vegas. Pagkaraan ng maraming taon, ang malaking angka ng L'Oreal ay nahati sa ilang bahagi. Sila ay may mga ugat sa iba't ibang mga lungsod at lahat ay mahusay na gumagana ng nakapag-iisa. Laging nais ng pinuno ng angkan na ang angkan ng L'Oreal ay maging isang unit muli upang ang lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya ay maaaring pagsamahin sa ilalim ng isang kapangyarihan. Ngunit sino ang handang mangyari iyon? Ito ang mga bagay na ipinaglaban ng iba't ibang paksayon sa loob ng maraming henerasyon, at ngayon gusto ng angkan na bawiin ito mula sa kanila upang kontrolin. Bakit dapat? Kinokontrol ng Kidd branch ng pamilya ang lugar ng Las Vegas sa loob ng maraming taon at naninindigan silang hindi nahahayaang bawiin ng clan ang anumang bagay. Ngunit ang sangay ng pamilyang Duncan ay gustong bumalik sa angkan at maging isang tunay na L'Oreal at tunay na dala ang pangalan ng pamilyang ito. Napatahimik na naman si Kidd sa sinabi ni Amelia. Nakapagdesisyon ka na ba? Ako ang susunod na pinuno, kaya may responsibilidad akong gawin ito, sabi ni Amelia. Kung gusto nating ganap na putulin ang kasakiman ng angkan, ito ang pinakamagandang pagkakataon natin. Tinukoy din ng pagkakataong sinabi niya si Ethan. Bago niya nakilala si Ethan, hindi alam ni Amelia kung ano ang gagawin sa hinaharap. Pero pagkatapos niyang makilala at maintindihan ay ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, ayoko namang samantalahin si Ethan, na pabuntong hininga siya. Sa tuwing gusto kong samantalahin siya, sinasamantala niya ako. Walang paraan na maaaring samantalahin ng sino man ang isang lalaking tulad niya. Tumingin siya kay Kidd at biglang tumawa. Kung siya talaga ang manugang mo, buhay pa rin ang kinabukasan ni L'Oreal. Gustong tanungin ni Kidd kung bakit medyo nanghihinayang at nabigo ang kanyang mahusay na anak. Kabanata 1373. Saglit itong pinag-isipan ni Kidd, ngunit hindi ito nagsalita sa huli. Si Amelia ay isang mapagmataas na babae, kaya kung sinabi niya ang isang bagay na iyon ay nangangahulugan na ang kanyang kaalaman tungkol kay Ethan ay hindi kumpleto. Hindi niya maintindihan si Ethan, at minsan lang niya nakilala si Ethan. At sa isang engkwentro na ito, nakaranas din siya ng malaking kawalan. Kahit ano ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Huminga ng malalim si Kidd. You are my daughter, my most extraordinary daughter and also the future leader of this family. Understand? Napangiti si Amelia. Naiintindihan ko. Hindi ako magpapaapekto dito. Pare, hindi na natin kailangang problemayan si Duncan, pero kailangan nating mag-ingat palagi. Alam ni Amelia na ang pagmamaliit sa kalaban ay isang masamang ugali. Lalo na kapag ang kalaban ay yung tipo ng tao na gagawin ng lahat para makuha ang gusto. I understand, I will handle this part. Don't worry. Hindi na bata si Kidd at marami na siyang naranasan at nakita. Alam niya ang gagawin. Totoo naman na hindi siya masyadong nag-aalala kay Duncan. Iyon ay dahil nahulaan niya kung ano ang gustong gawin ni Duncan at kung ano ang kanyang gagawin. Sa oras na ito, naghanda si Duncan. Sa isang bayan ilang daang kilometro mula sa Las Vegas, nag-iisa si Duncan. Walang nakakaalam na nandito siya, kahit ang mga pinagkakatiwalaan niyang mga subordinate. Nakaupo si Duncan sa isang napakakakaibang restaurant at nakakita ng anino sa kabilang bahagi ng screen divider. Casual siyang uminom ng alak habang sinabing, isinasaalang-alang ba ito ng isang partnership? Of course. You give me the information, papatayin ko yung mga yon. But do your words carry any weight in your organization? Parang ang lalaking iyon ang may hawak ng final say sa lahat ng bagay. Masama ang tono ng boses ni Duncan at medyo nakakagalit. Nakikita niya na ang mga mata ng taong nasa kabilang panig ng screen ay naging malamig at malayo, ngunit hindi nag-abala si Duncan na maging magalang sa kanyang mga salita. After so many years, everyone knows that the person right at the top definitely succeed. Kahit na ikaw ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang iyong mga opinyon ay walang iba kundi ang umutot sa kanya. Ha! Malamig na ngiti ang narinig mula sa kabilang linya. Yan ang nakaraan. Sa maikling panahon, magbabago ang lahat.
Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni Duncan. Sana totoo lahat ng sinasabi mo. I can give you everything that L'Oreal has in Las Vegas. That will be enough for you to create a terrifying team that will help you climb to the top of the Assassins Group. Pumayag. Hindi na sila masyadong nagpalitan ng formalidad dahil sanay na silang direktang sa isa't isa. Ilang taon na silang magkakilala at magkatrabaho ng maraming beses. Ngunit ito ang pinakamalaking bargain na nagawa ni Duncan. Dahan-dahan niyang pinagpatuloy ang pagkain niya, habang ang nasa kabilang side ng screen ay nawala na. May isang pirasong papel sa kanyang mesa na may listahan ng mga pangalan na kailangan niyang patayin. Una sa listahan na iyon ay si Ethan. Hindi lamang ganap na nalutas ang banta sa mga tanggapan sa ibang bansa ng Palmer Group, ngunit nagawa pa nilang samantalahin ang pagkakataong ito para mabilis na sumulong. Ang Las Vegas ay naging unang base sa ibang bansa ng Palmer Group. Nalinis na ni Ethan ang lahat ng ilegal na bilog sa iba't ibang bilog, kaya hinayaan niyang opisyal na kontrolin ni Kent ang buong ilegal na bilog ng Las Vegas. Mabilis na tumaas ang katayuan ng mga mangangalakal na Tsino sa Las Vegas. Wala nang maglalakas loob na mangbuli o magpahiya sa kanila, dahil alam ng lahat ng tao sa bayang ito na ang talagang tumatawag sa paligid dito ay hindi ang mga lokal, kundi ang Palmer Group. Si Ethan iyon, ang taong naglakas loob na humingi ng kabayaran sa L'Oreal. Kung may gustong mangbuli sa mga Chinese traders na ito, mas mabuting suriin muna nila kung matigas na ba ang kanilang mga leeg. Kabanata 1374. Tuwang-tuwa talaga si Harold. Karaniwan ng isang taong kaedad niya ay umaasa sa pagre-retiro at isang tahimik na buhay. Ngunit ngayon, umakyat ang lahat ng dugo sa loob niya, na para bang ilang dekada siyang bumalik sa panahon noong bata pa siya at may motibasyon. Hindi siya binayaran ng Palmer Group ng kahit isang sentimo at kailangan pa niyang gumastos ng ilan sa kanyang sariling pera. Pero walang pakialam si Harold dahil masaya siya. Kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Gusto kong sakupin ninyong lahat ang hindi bababa sa 60% ng market share sa Vegas sa susunod na 2 buwan. Gusto kong kunin ninyong lahat ang hindi bababa sa 50% ng market share sa mga karatig na maliliit na lungsod sa susunod na kalahating taon. Gusto kong ipalaganap ninyong lahat ang pangalan ng Palmer Group sa malayo at sa buong mundo para makita ng mundo kung gaano kahusay ang aming mga produkto. Ang mga salita ni Harold ay napaka-motivating at ang kanyang koponan ay masigasig. Napakasarap sa pakiramdam na magtrabaho para kay Ethan. Maaari silang magpatuloy at gawin ang kanilang makakaya nang hindi na kailangang mag-abala sa mga manggugulo at mga bagay na katulad nito. Kailangan lang nilang mag-focus sa kanilang trabaho at ibigay ang kanilang best effort. Saan ka pa makakahanap ng ganoong pakiramdam ng tagumpay? At syempre, pagdating sa pagbibigay ng mga cash bonus, palaging ginugulat sila ng kanilang amo kung gaano karaming pera ang makukuha. Walang sino man ang talagang gumagawa nito para sa pera, ngunit walang sino man ang hindi nasasabik tungkol sa pag-asam na kumita ng maraming pera. Si Ethan na yata ang pinaka-relax na tao. Nakaupo siya ngayon sa sofa sa loob ng opisina, humihigop ng tsaa habang nakikipag-video call kay Diane. Nagsuot ng damit pang training si Diane at nag-practice ng boxing sa Extreme Martial Arts Academy. Gustong-gustong tumawa ni Ethan nang makitang seryoso itong sumisigaw kasabay ng mga galaw niya, pero kailangan niyang pigilin iyon nang makita niyang ang nagtuturo sa kanya ay si Sean, at katabi niya si Sean. Sa pagtuturo sa iyo ni Uncle Clark, sigurado akong magiging kahanga-hanga ka at hindi ako makakapareha sa iyo, sabi ni Ethan na may diretsong mukha. Kapag nangyari iyon, dapat mo akong protektahan at protektahan sa masamang plano ng ibang babae. Hobby? Huwag kang mag-alala, magsisikap ako. Seryosong sagot ni Diane. Sinabi noon ni Ethan na mayroon siyang masamang konstitusyon at kailangan niyang umasa sa kanya para sa pagkain, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa kanyang pamilya noong una. Kaya ngayon hindi lang niya kailangang pakainin si Ethan kundi kailangan din niyang protektahan ito at siguraduhing hindi maglalakas loob na lumapit sa kanya ang ibang babae. Diane, mag-concentrate ka sa boxing training mo. Boses iyon ni Sean. Halatang hindi siya natuwa sa sinabi ni Ethan. Kinuha niya ang phone at tumingin kay Ethan na namumungay ang mga mata. Punk!
Huwag kang masyadong mayabang. I guarantee Diane will be able to push you to the ground para suntukin ka, and you won't dare to fight back. Walang sinabi si Ethan. Siyempre ganun din. Sabi nga sa kasabihan, ang pambubugbog ay pagpapakita ng pagmamahal at pagpapakita ng pagmamahal ang pasaway. Habang pinapalo siya ni Diane, mas ipinapakita niya ang pagmamahal niya dito. Siyempre hindi siya lalaban kung ganoon. By the way, Ivan told me to tell you na ilang araw nang hindi nagpapakita si Evan. Binaba ni Sean ang tawag pagkatapos nito. Hindi pinansin ni Ethan ang pabirong salita ni Sean bago ito. Nawala si Evan. Pero oras na para mawala siya. Oras na para bumalik siya sa kanyang reclusive clan. Napapikit si Ethan at bigla siyang napangiti. Kamahalan. Isa na namang matagumpay na hakbang ang nagawa mo sa larong ito ng chess. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung magkaaway ba kayo o magkaibigan. Kung narinig ng ibang tao na sinabi ito ni Ethan, magugulat sila na ganito ang naisip ni Ethan. Ang kanyang kamahalan ay ang nakakatakot na taong kumokontrol sa hidden sect. Siya ay isang taong malalim na konektado sa reclusive clan. Siya ay isang napakalakas na tao na minasaker ang ilang makapangyarihang pamilya sa Hilaga kapag nagalit at walang awa. Paano siya naging kaibigan ni Ethan? Hindi ba sinubukan nilang magpatayan noon ni Ethan? Hindi ba siya nasugatan ng husto ni Ethan noon? Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Kabanata 1375. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ni Ethan sa mga salitang ito. Walang nakakaalam kung tunay na kaibigan ang kaibigan ni Ethan o hindi. Maging si Ethan mismo ay hindi sigurado. Hindi pa niya naramdaman ang ganito. Bumangon si Ethan at hindi na nag-isip pa. Ang mga bagay na hindi nangyari ay mananatili lamang sa kanyang puso habang siya ay nagkalkula ng kanyang mga susunod na hakbang, ngunit hindi niya ito pinag-uusapan. Kakausapin niya ito kapag tapos na siya. Yan ang prinsipyo. Harold, kung mayroong anumang mga hadlang na kailangan kong alisin, ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon, dapat akong bumalik. May nangyari ba sa Greencliff? Agad na napaangat ng tingin si Harold mula sa kanyang mga dokumento nang marinig ang sinabi ni Ethan. Wala lang, miss ko lang asawa ko. Tumingin si Harold at hindi na nagsalita. Simula nang sumali siya sa Palmer Group, kinailangan niyang masanay na makita sina Ethan at Diane na matalik na kumikilos sa harap niya. Bukod sa kailangang manood, kailangan niyang time time na sabihin na ito ang pinakamagandang bagay kailanman. Iyon ang sinabi sa kanya ng mga lobo. Upang ganap na patatagin ang sitwasyon sa Las Vegas, hindi na hinintay ni Brother Geoff na gumaling ang kanyang mga sugat at dinala niya ang mga lobo kasama si Kent upang dumaan sa iba't ibang distrito para sa ilang round ng paglilinis. Hindi ito Greencliff, at hindi rin responsibilidad ng mga lobo na gawin ito. Ngunit hanggat ito ay isang bagay na kapakipakinabang sa Palmer Group, hindi sila nagdalawang isip na kumpletuhin ito. Hindi na kailangang harapin ni Ethan ang mga ganitong problema. Ang Las Vegas ay sakop na ngayon sa isang makintab na layer na tinatawag na Palmer Group. Ang pamilyang Moore ay nawala, ang Monarch sect ay ganap na nullipol, at maging ang pamilya Merlin ay ipinadala sa gitnang silangan. Maging ang evergreen na pamilyang L'Oreal ay napaluhod na lamang ni Ethan, at binayaran nila siya ng malaking halaga ng pera. Sino sa lungsod na ito ang nangangahas pa ring manggulo para sa Palmer Group? Sino pa ba ang may lakas ng loob na hindi pansinin ang sinabi ni Ethan? May pakiramdam ng pagiging maalamat kahit hindi isang aktwal na maalamat. Walang pakialam si Ethan tungkol dito. Kung sasabihin niya sa mga taong ito kung sino talaga siya, maraming tao ang mahihirapang matulog sa gabi. Ngunit sa ngayon, isang pagkakakilanlan lang ang gusto niya, at iyon ay asawa ni Diane. Nang maayos na ang lahat sa Las Vegas, kinuha ni Ethan ang susunod na available na flight papuntang Greencliff. Noong hindi pa siya busy, ang pinakamamahal niya ay ang manatili sa tabi ni Diane. Siya ang makakasama niya kapag kumakain siya, kapag nagtatrabaho siya, kapag nag-e-ensayo siya ng boxing at pati na rin kapag siya ay natutulog. Pumunta si Ethan sa akademya nang makarating siya sa Greencliff. Si Diane ay kukuha ng 2 oras ng kanyang oras araw-araw upang pumunta rito upang matuto ng ilang mga galaw.
Napatingin si Ethan sa kanyang mga guro at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Bukod sa dalawang matandang lalaki, sina Ivan at Sean, mayroon ding isang dosenang Grandmaster level na mandirigma mula sa iba't ibang sekta at paksayon. Maging ang dalawang matanda sa hunting house, sina Cain at Cyan, ay nagsalitan sa pagpunta rito nang mabalitaan nilang nag-aaral ng martial arts si Diane. Pupunta sila upang turuan siya ng ilang mga aralin, pagkatapos ay lilipad pabalik sa bahay ng pangangaso sa Hilaga. Kung hindi na kailangang itago ni Cillian ang kanyang kinaroroonan, malamang ay sumali na rin siya. Marahil ay hindi ka makakahanap ng mas malakas na pangkat ng mga master saan man sa mundo. Pero syempre, alam ni Ethan kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Wala sila dito para tulungan si Diane na maging pinakamahusay na manlalaban sa mundo. Umaasa sila na kung kailangan niyang turuan ng leksyon si Ethan, gagamitin niya ang mga galaw na itinuro nito sa kanya. Doon. Parang sila ang nagtuturo kay Ethan ng leksyon. Hindi nila kayang talunin si Ethan, pero kung matalo siya ni Diane, hindi maglalakas loob na lumaban si Ethan. Habang tumatanda ang isa, kadalasan ay nagiging malikot din. Si Sean naman ang magturo ng leksyon. Napakaseryoso niya at tinuruan siya ng maraming pamamaraan. Sa tuwing bibigyan niya siya ng isang halimbawa kung paano gamitin ang paglipat na ito, gagamitin niya ang pangalang Ethan. Hindi na nagulat si Ethan. Umupo siya sa isang tabi habang nagtitimpla ng tsaa si Ivan. Half a month na nawawala si Evan, tahimik na sabi ni Ivan. Mukhang nakauwi na siya. Siyempre nakauwi na siya. Kung magpapatuloy siya dito, malamang mamatay siya dahil lagi siyang galit sa akin, natatawang sabi ni Ethan. Humanda ka, natatakot akong may lalabas na kahit anong oras. Sigurado akong mahulaan mo ang ugali ng isang angkan ng mga reclusive martial artists. Kabanata 1376. Tumawa lang si Ivan at hindi umimik. Siyempre mahuhulaan niya. Dahil kaya nilang sanayin ang isang talento tulad ni Evan, nangangahulugan ito na hindi mababawasan ang husay ng reclusive clan. Ang bilog ng martial arts ay mas maingay kaysa dati dahil pinahintulutan ni Ethan ang publiko na makita ang isang pahina ng manual at pinahintulutan ang maraming tao na subukang maunawaan ang manual. Inaasahan niyang pagbutihin ang pangkalahatang kakayahan ng martial arts circle kung talagang kailangan nilang labanan ang mga reclusive clans na ito ng direkta sa hinaharap. At iyon ay dahil wala talagang nakakaalam kung ano mismo ang sinusubukang gawin ng reclusive clan. Kaya dapat gawin ang paghahanda. Nakagawa si Ethan ng tumpak na hula. Nakabalik na nga si Evan sa kanyang pamilya. Nagulat siya na hindi siya nahaharap sa anumang parusa, at talagang tinulungan siya ni Pick na itago ang lahat ng bagay tungkol sa pagpuslit sa labas ng bahay at pagpunta sa labas ng mga bundok. Ang paggawa ng ganoong bagay ay dapat magresulta sa isang parusa ng pagmuni-muni sa kanyang mga aksyon ng hindi bababa sa isang buwan hanggang kalahating taon. Ngunit kahit na si Pick ay isang elder na namamahala sa pagpapanatili ng disiplina sa loob ng clan, hindi niya sinabi kahit kanino. Bakit? Hindi tanga si Evan. Malaki ang clan, kaya kahit hindi ordinaryo ang status niya sa clan, napapailalim pa rin siya sa clan rules. Kung lalabag siya sa mga patakaran, dapat niyang tanggapin ang parusa. Walang makakaalis sa kanya. Ngunit si Pick, isang lalaking laging mahigpit tungkol sa mga alituntunin, ay hindi nagsabi ng anuman at hindi rin niya pinahintulutan siyang pag-usapan ito sa iba. Walang bakit. May bahagyang ngiti pa sa mukha ni Pick. I can be fair and just, but at the same time, I can make some concession to certain people. Evan, malaki ang pag-asa ko sa'yo. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Pinaikit ni Evan ang kanyang mga mata at umiling. Hindi ko talaga maintindihan. Kahit na ginawa niya, ayaw niyang sabihin na ginawa niya. Kahit sa loob ng mga saradong angkan, may iba't ibang paksayon na mahigpit na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Si Pick ay hindi mula sa paksayon ni Evan, kaya nakakagulat na hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito upang ibagsak si Evan, at sa halip ay pinakawalan siya. Hindi talaga maintindihan ni Evan. Pagkatapos ay magsasalita ako ng mas malinaw, sabi ni Pick. Si Daniel yung nagsabi sa'yo na nasa labas yung manual, di ba? Agad na lumiit ang mga pupils ni Evan.
Nagre-report si Daniel kay Pick. Sinadya ba ni Pick na malaman niya ang tungkol dito? So paano kung gawin niya? Panunuya ni Evan. I think it's enough for you to know this matter. Now that you're back, there's no need to tell anyone else. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Agad na nag-alinlangan si Evan sa loob. Mukhang mali ang hula niya sa isang lugar. Kung si Pick ang sadyang hinayaan si Daniel na sabihin ito sa kanya, ano kaya ang ibig sabihin ng mga huling sinabi niya? Bakit ayaw ni Pick na sabihin niya sa iba? Tila alam ng lahat sa pamilya Drake ang tungkol sa bagay na ito. Baka siya lang ang nakakaalam. Kung makikinig ka sa akin, hindi kita paparusahan. Sa katunayan, kung kailangan mo sa hinaharap, maaari akong gumawa ng ilang konsesyon para sa iyo. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Pick at naging malamig ang boses niya, pero kung sasabihin mo sa iba. Evan, I'm sure ayaw mong maalis sa'yo ang chance mo na maging next head of the family, diba? Ito ay malinaw na si Pick na nakalawit ng isang karot sa kanyang harapan, sinasampal siya at sinabi pa rin ni Evan na ang mga karot ay matamis at masarap. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Evan. Bigla niyang naramdaman na napakakomplikado ng mga Drake. Dati, hindi niya ito masyadong iniisip dahil martial art ang kanyang inaasikaso. Ngunit pagkatapos niyang pumunta sa paglalakbay na ito, nakilala niya si Ethan at marami pang ibang tao. At ngayon, biglang friendly si Pick at biglang naging unfriendly. Dahil dito ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kabanata 1377. Parang biglang naging kakaiba ang taong akala ni Evan na kakilala niya. Nakita ni Evan kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Pick at hindi ito umimik. Sa ngayon, may opportunity na nasa harap mo at makakatulong ito sa iyo para umasenso pa. Evan, dapat mong pahalagahan. Naging palakaibigan na naman ang ekspresyon ni Pick. Ngunit napuno pa rin sa isip ni Evan ang galit at pamatay na ekspresyon niya kanina. Isang pagkakataon na umunlad pa. Palaging pinipili ng pamilya Drakes ang susunod na pinuno depende kung kaninong martial arts level ang mas mataas, na ang natural na talento ay mas mahusay, kung sino ang mas may kakayahan at kung sino ang kayang manguna sa pamilya Drake sa mas mataas na antas. Kailangan ba talagang pumanig at humingi ng mga boto mula sa mga miyembro ng pamilya? Ang reclusive clan ay dapat na humiwalay sa kanilang mga sarili mula sa mga paraan ng mundo, kaya paano sila babalik sa pagiging katulad ng mundong ito? Ibinuko ni Evan ang kanyang bibig para magsalita, ano ang gusto mong sabihin? Napakasimple. Simula ngayon, makinig ka sa akin at masisiguro kung ikaw ang susunod na padre de pamilya. Hindi masyadong malakas ang pagsasalita ni Pick, ngunit ang bawat salita ay tila masakit sa pandinig ni Evan. Natigilan si Evan. Bata ka pa at marami kang hindi naiintindihan. Pero sa oras na maintindihan mo na, huli na ang lahat, tahimik na sabi ni Pick. Enough, this matter should end here. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti at magkunwaring wala kang alam. May gustong sabihin pa si Evan, pero halatang hindi siya pinayagan ni Pick na magsalita at itinaboy siya. Naningkit ang mga mata ni Pick habang pinagmamasdan si Evan na papalabas. So now you can do things without asking my permission first. Daniel. Isang figure ang lumabas mula sa mga anino. Nilingon siya ni Pick at hindi man lang naitago ang galit sa mukha nito. Noong huli ay tinanong kita kung kakampi ka ba, o kakampi ka ba ng lalaking tinatawag ang sarili na kamahalan. At paano mo ako sinagot? Of course, I remain loyal to you, Mr. Pick, mariing sabi ni Daniel kahit walang ekspresyon sa mukha. Loyal sa akin. Ha! Pinandilatan ni Pick si Daniel at agad na naglabas ng nakakatakot na aura. Tinaas niya ang kamay niya at sinampal ng malakas sa mukha si Daniel. 50 fingerprint ang malinaw na nakalimbag sa pisngi ni Daniel. Pero hindi kumibo si Daniel at hindi man lang kumibo. Parang walang nangyari. Ang tapang mo talaga. Tumama ang tuktok sa bubong. How dare you fight me? I wouldn't dare, magalang nasabi ni Daniel habang nakayuko. Ako ay palaging tapat sa iyo at nakinig sa lahat ng iyong mga utos. Ako ay nanatiling nakatago sa tabi ng kamahalan at hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay upang ipagkanulo ka.
Pinaikit ni Pick ang kanyang mga mata. Ikaw ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa manual. At sinabi mo pa kay Evan ang tungkol sa lahat. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Akala mo ba hindi ako mangangahas na patahimikin si Evan? Ang dagandong ni Pick ay kasing lakas ng kulog. I wouldn't dare. Walang ekspresyon pa rin ang mukha ni Daniel at walang pagbabago maliban sa matingkad na pulang bakas ng kamay sa mukha nito. Wala akong sinabi kay Evan, siniraan niya ako. Ibinaba niya ang ulo niya at bahagyang yumoko. Kahit anong sabihin ni Pick, ganoon pa rin ang ekspresyon niya. Ang kanyang tono ay neutral at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Patayin man siya ni Pick sa isang sampal ngayon, ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Daniel. Alam na alam iyon ni Pick. Daniel, binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, huwag mong itapon. Isang nakamamatay na hangin ang dumaloy mula sa mga titig ni Pick, at parang totoong-totoo ito na tila bumaba ng ilang degree ang hangin sa kanilang paligid. Kabanata 1378. I will always be grateful for what Mr. Pick has done for me. Huminga ng malalim si Pick. Alam niyang walang sasabihin si Daniel kahit anong pilit niyang tanungin. Kilalang kilala niya si Daniel. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya nag-aalala tungkol sa pagpapagawa kay Daniel ng mga bagay para sa kanya. Alam niyang kahit ipagkanulo siya ni Daniel, hindi siya gagawa ng malaking pinsala. Nasaan na ang kamahalan? Sa ibang bansa, sagot ni Daniel. Anong ginagawa niya sa ibang bansa? Hindi ko alam. Parang naparalisa ang mukha ni Daniel. Walang pagbabago sa ekspresyon kahit anong itanong sa kanya ni Pick. Para siyang robot habang mekanikal na sumagot. Hindi mo alam. Nagsimula na siyang mag-ingat sa akin, tumingin si Daniel kay Pick. 2 beses na akong pinabalik dito at medyo naghihinala na siya. Sigurado akong mas kilala mo siya kaysa sa akin. Pinaikit ni Pick ang kanyang mga mata at walang sinabi. Anong uri ng tao ang kamahalan? Siya ay masama, walang awa, maingat at napakasensitibo. Napakadali niyang nakaamoy ng daga at pinatay ang lahat ng itinanim ni Pick dati sa kanyang tagiliran kahit na nakatago sila ng husto. Si Daniel ang taong pinakalihim niyang nilinang. Ngunit kung siya ay natuklasan ng kanyang kamahalan, kung gayon wala na siyang mapagkukunan ng impormasyon. Sok! Minaliit ko talaga siya. Tumayo si Pick habang nasa likod ang mga kamay at lumingon sa malayo. Mas mabuting hindi ka na bumalik sa ngayon. Gamitin mo ang dating paraan para ma-update ako. Gusto kong malaman lahat ng ginagawa ng kataas-taasan. Yes, Mr. Pick, magalang na sagot ni Daniel. As for that Ethan. Pinaikit ni Pick ang mga mata. Siya ay isang piraso lamang ng basura at ganap na hindi kwalipikadong magkaroon ng bahagi ng Extreme Fist Technique Manual. Ako mismo ang babalik nito. Bumakas sa mukha niya ang kasakiman. Manual ng Extreme Fist Technique. Wala siyang pakialam sa mga teknik na ipinaliwanag sa page. Ang mahalaga sa kanya ay ang mapa sa likod ng 9 na pahina ng manual. Nakuha niya ang kanyang kamahalan na hanapin ang lahat ng mga pahina at pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay may ilang mga resulta. Ngunit ilang pahina lang ang lalabas. Ngunit kahit gaano pa karaming mga pahina lumitaw, naniwala si Pick na dapat silang lahat ay sa kanya at walang ibang karapat-dapat na magkaroon ng mga ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Daniel nang makita ang matako na ekspresyon sa mukha ni Pick, ngunit malamig siyang ngumuso sa kanyang puso. Ang inaasahan talaga niya ay si Pick mismo ang makakapag-solve nito at personal na hanapin si Ethan sa halip na lagi siyang paalisan. Ilang beses na niyang sinubukan at napakadaling sinira ni Ethan ang kanyang mga plano. Kahit na personal siyang lumabas para harapin si Ethan, wala itong pinagkaiba. Kahit noong wala ang kanyang kamahalan. Ang reaksyon ni Ethan sa anumang sitwasyon ay napakahirap hulaan, kaya hindi rin kumpiyansa si Daniel. Master Pick, mangyaring mag-isip ng 2 beses tungkol sa paggawa nito. Magalang na pinagdikit ni Daniel ang kanyang mga kamay. Hindi simpleng tao ang Ethan na iyon. Kung personal mo siyang haharapin, baka mag-imbite ka ng hindi kinakailangang gulo. Iminumungkahi ko na ibigay mo ito sa kanyang kamahalan at hayaan siyang. Hindi natapos ni Daniel ang kanyang pangungusap.
Napansin niyang nagdilim ang ekspresyon ni Peak. Bahagya siyang yumuko at hindi na umayos. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago mabilis na nawala. I've said too much. It's not my place to advise Mr. Peak, sabi ni Daniel bago muling inayos ang sarili. Pakikinggan ko kung ano man ang gagawin mo at i-report ko ang anumang balitang mayroon ako tungkol sa kanyang kamahalan. Huwag kang mag-alala. Tumango si Peak. Daniel, matalino kang tao, kaya huwag kang mawawala ng kabuluhan sa buhay mo, intindihin mo. Tumango si Daniel at sinabing oo. Pagkatapos ay magalang siyang nagdahilan at hindi nang ahas na abalahin pa si Peak. Alam niyang nagtagumpay siya sa hakbang na ito. Nang personal na kumilos si Peak, hindi natatahimak ang lahat sa reclusive clan na ito. Kabanata 1379. Matapos umalis sa kinaroroonan ni Peak, si Daniel ay gumawa ng magaspang na pagkalkula at isang masamang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Malapit nang magsimula ang iyong kamahalan, sa tingin ko. Ang lahat ng ito ay isang planong umiikot kay Ethan. Ang bawat hakbang mismo ay tila hindi nagbubunga ng maraming resulta, ngunit sa katagalan, ito ay halos isang prosesong nakakasakal. Ngayong handa na si Peak na lumabas ng personal para kunin ang man-page mula kay Ethan, ano ang susunod na haharapin ni Ethan? Hindi alam ni Daniel. Ang kanyang nag-iisang misyon ay upang sindihan ang fuse na ito. Kung ano man ang nangyari mamaya ay walang kinalaman sa kanya. Namamatay lang ang lahat kapag oras na para umalis sila. Tumingin siya sa malayo at palihim na bumantong hininga. Hindi siya umimik pero sobrang complicated ng ekspresyon ng mukha niya. Panginoon ko. Samantala. Halos sabay-sabay. Sa punong tanggapan ng assassin group. May nakakapansing pool ng dugo sa sahig. Nakakuyom ang mga kamaoro ng kanyang kamahalan. Ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay sapat na para manginig sa takot ang isa. Tumakas siya, sabi ng kanyang kamahalan sa isang masamang tinig. So ang tinaguriang King of Assassins lang ang may kakayahang gawin ito. Puno ng paghamak ang ekspresyon ng kanyang kamahalan. Kung ang hari ng mga assassin na iyon ay lumaban sa halip na tumakbo habang siya ay nasugatan, tiyak na namatay siya sa mga kamay ng kanyang kamahalan. Ang iyong mga kasanayan ay mas mataas kaysa sa hari ng mga assassin, kaya ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake para sa iyo. Ang lalaking nakatayo sa likod ng kanyang kamahalan ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya maitago ang saya sa kanyang puso. Siya ay malubhang nasugatan, kaya walang pagkakataon na siya ay mabuhay. Isang mabangis na bato ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi ko siya hahayaang magkaroon ng pagkakataon. Kumaway siya at agad na lumabas ang mahigit 100 figure. Nakasundo na kami sa terms. Tutulungan kitang patayin ang King of Assassins para makontrol mo ang assassin group, habang kailangan mong ibigay sa akin ang impormasyong kailangan ko. Sinulyapan ng kanyang kamahalan ang lalaki at pinaikit ang kanyang mga mata. Huwag mo akong dayain, kung hindi. Alam mo ang kahihinatnan. Siyempre. Masiglang tumango ang lalaki. Siyempre, lalayo tayo sa isa't isa. Hindi na nagsalita ang kanyang kamahalan at umalis na. Isang mahabang buntong hininga lamang ang pinakawalan ng lalaki pagkaalis ng kamahalan. Basang-basa na ng pawis ang likod niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang nakakatakot na pressure. Naisip niya na ang kanyang kamahalan ay hindi magiging ganoon kalakas, at ang 10 kakaibang mga nasasakupan sa mga anino kanina ay bahagi ng kanyang plano na patayin ang kanyang kamahalan kapag natapos na ng kanyang kamahalan ang Slayer King. Ngunit agad siyang nagbago ng isip nang makita niyang gumalaw ang kamahalan. Ito ay isang manlalaban na hindi niya kayang saktan. Hanapin si Jack Harkness at siguraduhing hindi siya mabubuhay. Nagsalita ang lalaki sa malupit na tono ng boses. Kahit saan siya tumakbo, hindi natin siya dapat hayaang mabuhay. Alam niyang imposibleng maabot ng assassin group ang mas mataas na taas sa ilalim ng pamumuno ni Jack Harkness at hindi na niya kinaya. Ito ay totoo lalo na pagkatapos nilang makakuha ng isang order na kinansela lang ni Harkness nang hindi kumukonsulte sa sinuman. Kung hindi man lang siya ng ahas na pumatay ng ordinaryong Chinese, may natitira pa bang prestihiyo ang assassination group? Maaabot lang ng killing group ang buong potensyal nito kapag ako na ang pumalit. Hahaha.
Ilang figure ang lumipat sa labas ng base na may misyon ng pangangaso sa lalaking ito. Samantala, ang lalaking dating nakatayo sa itaas ng lahat ng mga assassin na ito ay tumatakbo na para sa kanyang buhay. Napakaraming buto ang nabali niya at sa tuwing babuka niya ang kanyang bibig, lalabas ang dugo. Lalong namutla ang mukha niya. Halos wala na siyang kulay ngayon. Tumakbo. Makatakbo lang siya. Hindi akalain ni Jack Harkness na biglang lilito ang isang nakakatakot na tao. Ang dominanteng paraan ng boxing na iyon ay halos kapareho ng taong iyon. Kung hindi dahil sa katotohanang malinaw na iba ang mukha ng lalaking ito, iisipin niyang walang utang na loob ang lalaki at pumunta siya para patayin siya. Biglang, 7 o 8 figure ang hamarang sa dinadaanan ni Harkness. Kabanata 1380. Kamahalan, mangyaring galin ang iyong korona, sabi ng isa sa kanila sa nakakatakot na boses. Kailangan nating ibalik ang ulo mo. Sok! Hindi sumagi sa isip ko na magpapalahi talaga ako ng grupo ng mga aso na kumagat sa kanilang mga may-ari. Nakita silang lahat ni Jack Harkness. Habol ang kanyang paghinga at umuubo siya habang nagsasalita. Sa tingin ba ni Darren Rhodes kaya niya akong patayin dahil lang sa nasugatan ako? Sayang naman. Wala sa kanilang dalawa ang gustong mag-aksaya pa ng oras sa pag-uusap. Alam na alam nila na ang lalaking ito ay dating hari nila. Siya ay isang taong nakatayo sa itaas ng lahat ng mga assassin sa mundo. Ngunit ngayon, ang taong ito ay nakatakdang mapahamak. Mabilis silang tumawid sa Harkness. Agad na pinalibutan si Harkness ng sumasabog na nakamamatay na hangin. Pero hindi naman kinabahan si Harkness. Paano kung ang tanggang iyon ay nagpadala sa kanya ng isang grupo ng mga gold-level assassin? Gusto siyang patayin ng tanga. Kaya niyang mangarap. Bigla niyang pinitik ang pulso sa tamang oras. Nang malapit na siyang lapitan ng mga figure, nagpaputok siya ng maraming punyal. Malamig na kumikinang ang mga naghahadges na kutsilyo at lahat ng lalaking sumugod sa kanya ay agad na natigilan at sinubukan ang kanilang makakaya upang makaiwas sa mga paparating na punyal. Ngunit halos imposibleng maiwasan ang paghagis ng mga kutsilyo sa ganoong kalayuan. Pumunta ka sa impyerno. Napangisi si Harkness nang makita niyang naiwasan ng ilan sa kanila ang kanyang mga sandata. Muli niyang pinitik ang kanyang pulso at mas marami pang nakatagong armas ang lumipad mula sa kanyang manggas. Sabay-sabay niyang pinadala, halos walang gap sa pagitan nila. Pinalibutan ng mga sandata na ito ang mga assassin na humahabol sa kanya. Ilang saglit lang, nagspray ang dugo kung saan-saan. Lahat sila ay patay na bumagsak sa lupa. Lalong namutla si Harkness. Ang pag-ataking ito ay nagtulala sa kanyang mga sugat at halos mapagod siya. Nanghina ang kanyang mga paa at muntik na siyang mahulog sa lupa. Tumakbo. Hindi na siya maaaring manatili sa lungsod na ito. Dati siyang hari sa lugar na ito, ngunit ngayon ay darating ang buong lungsod pagkatapos ng kanyang buhay. Anong pagkakanulo? Napuno ng galit at puot ang mga mata ni Harkness. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinilit ang sarili na tumayo dahil siguradong marami pang humahabol sa kanya. Takbo. Kailangan niyang tumakbo. Ngunit saan siya maaaring pumunta? Baka ang lalaking iyon lang ang makakatulong sa kanya na manatiling buhay. Ang pabor noon. Oras na para ibalik ng taong iyon ang pabor. Samantala, berdeng bangin. Nakahiga si Ethan sa sahig habang nakabuka ang mga braso at hindi makagalaw. Nasa dibdib niya ang isang kamay ni Diane at hindi man lang siya nanlaban. Nanalo ako. Tuwang-tuwa si Diane sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganoon kahanga ang kanyang sarili. Bago ito, ginamit niya ang lahat ng uri ng mga pamamaraan. Hindi mahalaga kung ito ay isang bagay na natutunan niya mula kay Sean, o kay Ivan, o kahit kay Cyan at Cain. Wala silang itinuro sa kanya na kapakipakinabang. Nang sinubukan niyang umatake, madali siyang kinurot ni Ethan at hinayla sa mga bisig nito, kaya nagilan ang kanyang pagsisikap. At sinamantala rin siya sa proseso. Pero sa pagkakataong ito, ginamit niya ang paraan na itinuro sa kanya ni Ethan at talagang nagawa niyang talunin si Ethan. Hayaan mo akong manalo ng kusa ha. Medyo mahirap paniwalaan si Diane. Hindi niya sinasadya. Napangisi si Sean at halatang hindi nasisiyahan.
Si Ethan ay malinaw na sinusubukang sabihin sa kanila na huwag samantalahin si Diane at naisip na sila ang nagtuturo sa kanya ng leksyon. Ang tanging makakatalo sa kanya ay ang kanyang sarili. Asawa, ang galing mo. Nakahiga pa rin si Ethan sa sahig pero pumalakpak siya para sa kanya. Sa palagay ko, dapat kang gamitin ang akademyang ito bilang isang coach sa hinaharap. Masayang tumawa si Diane. Siyempre hindi siya maniniwala sa walang laman na papuri ni Ethan. Stop trying to make me happy, I know I'm not that impressive. Bago pa makapagpatuloy si Diane ay biglang sumimangot si Ethan. Naramdaman din ito ni Sean at Ivan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at agad na tumango. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.